Magandang umaga po sa iyo, lahat mga kapatid. Ako po si Timoteo Park. Mula noong 1981 hanggang 1996, naglingkod ako sa Panginoon dito sa Pilipinas bilang isang misyonero galing sa Korea. Habang ako ay naglingkod sa Panginoon dito ng 15 taon, nagtanim ako ng ilang iglesia sa Metro Manila, sa UP Los Baños, sa Baliwag, Bulacan, and San Ildefonso. Tapos tumulong ako sa pagtatayo ng Priestly Theological Seminary sa Dasmariñas, Cavite. Pagkatapos 15 taon na paglingkod sa Panginoon dito sa Pilipinas, umalis ako dito at pumunta ko sa California upang magturo sa isang seminaryo, Full Theological Seminary. I taught there for 26 years. 26 na taon nagtuturo ako ng mission sa mga estudyante galing sa mga 80 na bansa at galing sa mga 130 denomination sa buong mundo. Ito ang pinakamalaking seminaryo sa buong mundo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na dinala niya ako dito sa Pilipinas ngayon upang mangaral sa installation service of the president of the PTS at sa commencement exercises. Salamat kay Reverend Lee. Siyang nakanyaya sa akin upang magturo sa iyo, mangaral sa iyo ng mensahe ng Panginoon. Ang pamagat ng aking mensahe ay pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Ito ang salita ng Panginoon kay Abraham. Ang unang 11 kabanata ng Genesis ay ang panimula sa buong Biblia. Sa chapter 1 and 2, ipinakita sa atin ng Biblia, Genesis Kapitulo 1, Kapitulo 2, tungkol sa nilikha ng Panginoon, original nilikha ng Panginoon. Ang ganda na yun, maayos na, at saka maluwalhati sa Panginoon. Masayang-masaya ang Panginoon dahil sa kanyang nilikha. Maganda, maayos, maluwalhati. Kaya gusto niya magkaroon ng magandang, maayos, maluwalhating nilikha, maganda pa, maayos pa, kaluwalhatian sa Panginoon pa. Kaya nga, ginawa niya ang tao, Adam at Eve. At pinapala niya sila upang sila ay magtagumpay at upang sila ay maging marami, malakas at maghari sa mga ibon, sa himpapawid, sa mga isda, sa dagat, at sa mga lahat ng hayop at mga tao sa lupay na ito. Pero hindi masunod si Adam at Eve sa utos ng Panginoon. Kaya nga nung si Satanas ay lumapit sa kanya and tempted them, they ate the forbidden fruit. Nakasala sila. Kaya they could not stay, they could not live in Garden of Eden. So they were expelled from Garden of Evil. So chapter 3 of Genesis chapter 3 tells us about the entrance of evil
rebellious spirit and then follow a human being. So after they committed the sin, all kinds of miserable things happened among people. People just were jealous, became jealous, and they hate one another, and then even death came. Namatay sila. Mula Kapitulo 4 hanggang 11 ng Genesis ay tungkol sa mga pamumuhay ng mga tao. Gaano masama at saka ang kanilang buhay ay hindi maganda. Pero gusto niyang wasakin. Gusto ng Panginoon wasakin si Satanas ang kanyang gawain. In order to destroy Satan and his work. In order to save the sinners from their sins and to renew the world. Our God began to work hard upang wasakin si Satanas at ang kanyang gawain, upang iligtas ang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan at upang i-renew ng sanglibutan na ito, buong mundo. Nagtatrabaho ang Diyos ng masipag. Pero ang ating Diyos ay hindi na nagtatrabaho nag-iisa, kundi tinatawag niya ang mga tao upang sila ay magtrabaho kasama ng Diyos sa kanilang gawain. Kaya unang utos ng Panginoon sa mga tao ay be fruitful and multiply and fill the land, subdue the earth, and control the birds in the sky, fish in the sea, and all the creatures moving on the earth. Pero hindi matapat ang mga tao sa kanyang utos. Nakasala sila, namatay sila, at saka naging masama ang mundong ito. Pero hindi pwedeng manatili ang Diyos bilang ang Diyos na talo na kay Satanas. Kaya gusto niyang magtrabaho upang wasakin si Satanas ang kanyang gawain, upang iligtas ang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan at saka upang mag-renew sa buong mundo. Pero hindi siya nagtatrabaho nag-iisa, kundi tinatawag niya ang mga tao. Kaya ang salita ng Panginoon, bumasa na tayo ngayong umaga, ay tungkol sa pagtatawag ng Diyos kay Abraham at mga pangako sa kanya, at saka ang kasunduan, ang pagsusunod ni Abraham sa utos ng Panginoon. Unang-una, ang Diyos ay tumatawag sa mga lalaki at babae upang ibalik ang kanyang panuntunan. God is calling men and women to restore His rule. Ngayon si Satanas ay nang-manage. Pero gusto niya restore, ibalik ang kanyang panuntunan. So, He called Abraham. God said to Abraham, leave your country, your people, your father's house, and go to the land I will show you. Umalis ka sa iyong bansa, sa iyong mga kamag-anak, at sa bahay ng iyong ama. Pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Ito ang utos ng Panginoon. Tinawag ng Diyos si Abraham.
upang siya ay umalis sa kanyang bansa at upang pumunta sa Kanaan upang magtrabaho sila kasama ang Diyos. At nang tinawag ng Diyos ang mga tao, ang kanyang mga lingkod, binigyan sila ng pangako. Kung ikaw ay umalis at pumunta sa lupaing ituturo ko sa iyo, sabi ng Biblia, I'll make you into a great nation. Gagawin kitang isang malaking bansa. I'll make you into a great nation. Pangalawang pangako, I'll bless you. Ikaw ay aking pagpalain. Pangatlong pangako, I'll make your name great. Dadakilayin ko ang iyong pangalan. Pang-apat, I'll be a blessing. Ikaw ay maging isang kapalaran. Pang-lima, I'll bless those who bless you. Pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo. At whoever curses you, I'll curse. Susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At all peoples on earth will be blessed through you. Pagpalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Tinatawag na tayo ng ating Panginoon upang tayo ay maglingkod sa Kanya at magtrabaho kasama niya. Pinibigyan siya, ibinibigay niya sa atin ang mga pangako. I will make you a great nation. God has made Abraham a great nation. Now, 1/3 of the total population of the world are believers, either Roman Catholic or Orthodox Church or Protestante. 1/3 of total population of the world population are Christian. I will make you into a great nation. God made Abraham the father of a great nations. And I'll bless you. Pagpalain kita. So, tayong lahat, we love to receive blessing, di ba? Pero kung tayo ay sumunod sa Panginoon at maglilingkod sa Kanya, sabi niya, pagpalain kita. Tayong lahat, gusto natin maging matanyak, di ba? Like a movie star or talent or singers, gusto nila maging matanyak. But God said, I will make your name great. Tatakilain ko ang iyong pangalan. Tapos, you will be a blessing. Kayo ay magiging pagpapala sa napakaraming tao. Hindi basta sa kanilang pamilya, sa kanilang kababayan, kundi pagpapala sa lahat ng bansa. At saka sabi niya, pagpalain ko ang mga magpapala sa iyo. Susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. Ang ibig sabihin, God will protect us. God will protect us. So as we serve the Lord, sabi niya, all peoples on earth will be blessed through you. Pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Ako ay, Koreano. Ipinanganak ako doon sa probinsya sa Korea. Nobody knew my name. I was nothing. But when I decided to serve the Lord and began to serve the Lord has blessed me in Korea. God used me. God brought me to the Philippines and used me here to start the churches and to serve the churches as a missionary pastor. Tapos God used me to establish Presbyterian Theological Seminary in Dasmariñas, Cavite. God made me blessings to the Filipino people.
Sabi ng aking kapatid na babae dito sa Pilipinas, siya ay Janet. Manet ay nandoon. Manet ay nakatila sa bahay, sa harapan ng aking bahay sa Quezon City, Scout Gia. Sabi niya, ako ay nangaral ng salita ng Panginoon sa kanya, pero hindi siya palataya sa Panginoon dati, pero ngayon, siya ay Kristyano. Siya ay naglingkod sa Panginoon. Siya ay nagpapasalamat sa Panginoon. Ang ibig sabihin, ginamit ng ating Panginoon, ginamit ako ng Panginoon upang mangaral ng salita ng Panginoon sa aking kapitbahay. Kaya ang aking pinamahal kong kapatid sa harapan ng aking bahay, siya ay ngayon naniniwala kay Jesus bilang tagapagligtas ng Panginoon. Siya ay ngayon ang naging anak ng babae ng Diyos at siya ay naglingkod sa Panginoon. Kaya ginagamit ng ating Panginoon, ginagamit niya ako bilang pagpapala sa napakaraming tao, bilang channel of blessings. Hindi basta sa Pilipinas lamang, dinala niya ako sa California, USA. At siya ay gumagamit sa akin bilang isang professor doon. At habang ako ay nagturo doon, bumista ako sa napakaraming bansa upang mangaral ng salita ng Panginoon at upang magturo ng salita ng Panginoon sa napakaraming tao sa Bangladesh, India, sa Hapon, sa Latin America, sa Russia, sa Ukraina. Napakaraming bansa ay bumista ko at nangaral ng salita ng Panginoon. Ginagamit niya ako bilang channel of blessings. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay nagtatrabaho ng masbag upang wasakin si Satanas ang kanyang mga gawain at upang iligtas ang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan, upang i-renew ng mundo natin. Siya ay nagtatrabaho, pero hindi siya lamang ay nagtatrabaho, kundi tinatawag niya ang kanyang mga tao, ang kanilang mga lingkod, upang sila ay sumama sa kanya, sa kanilang gawain. Katulad, tinawag na ni Yahweh ang ng Diyos si Abraham at ginamit niya. Ganoon din, tinatawag tayo ng ating Panginoon at gusto niyang tayo gamitin para sa ating pagpapala at para sa pagpapala ng napakaraming tao na namumuhay sa mundo. Noong tinawag si Abraham ng Diyos, ano ang gawa ni Abraham? Genesis chapter 12 verses 4 verses and 5. So Abraham left as the Lord had told him, and the Lord went with him. Abraham was 75 years old when he set out from Haran. He took his wife Sarai, his nephew Lot, all the possessions they had accumulated and the people they had acquired in Haran. And they set out for the land of Canaan, and they arrived there. When God called Abraham, Abraham obeyed. Noong sabi ng Diyos, umalis ka sa iyong bansa, sa iyong bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Siya ay sumunod. Ayon sa utos ng salita ng Panginoon, umalis na siya. Ang ibig sabihin, siya ay sumunod sa sabi ng Panginoon. Pero noong umalis, pero hindi siya lamang ay lumabas. Pero isinama niya ang kanyang asawa, si Sarai, at saka ang Lot, ang kanyang pamangkin, at ang lahat ng tao na tinipon niya sa Haran. Kaya hindi siya lamang ay sumunod sa Panginoon, kundi kasama ang lahat ng nananampalataya. At noong siya ay umalis sa kanyang bansa, ang kanyang edad ay 75.
Sino ang 75 dito? 75, matanda na. Pero hindi na siya nag-excuse. Panginoon, tawagin mo ang mga bata. Matanda na ako, hindi ako pwede. Ayaw ko na. Sana'y ang mga bata lamang, kabataan lamang, hindi ang tao katulad ko, 75 sa edad, he did not make excuse. Though he was 75 years old, when God called him, he obeyed. He did not just obey God, but together with his faith community, his family members. So, as we serve the Lord, we need to encourage our family members to serve the Lord together upang tanggapin ang pagpapala ng ating Panginoon at upang magiging pagpapala sa napakaraming tao. And sabi dito, they set out for the land of Canaan and they arrived there. Napakaraming tao ay basta nagpapasya. Pero hindi tapusin, hindi sumunod. Nagpapasya na tayo ng napakaraming tao pero hindi tuloy-tuloy. Pero si Abraham, hindi basta siya ay nagpasya. Sige, susunod ako sa Panginoon, pupunta ako sa Kanaan. At hindi na umalis. Hindi. Nagpasya at umalis siya sa kanyang tahanan, sa kanyang bansa, pumunta siya sa Kanaan. Hanggang mamatay siya doon, dagaling ko siya sa Panginoon. Conclusion. Akala ng mga tao, ang mga pastor at ang mga missionary na mga lingkod ng Diyos, kano ba? Hindi totoo yun. Ang lahat ng nananampalataya ay lingkod ng Diyos. Lahat tayo ay tinawag ng Diyos upang ipahayag na ang Diyos ay Panginoon sa mga Panginoon at Hari ng mga hari. Sabi sa Hebreo Kabanata 3, versikulo 1, kaya nga mga banal na kapatid na nakikibahagi sa bakalangit sa pagtawag. Lahat ng nananampalataya, bawat isang membro ng iglesia ay lingkod ng Diyos. Dapat sila ay maglingkod sa Panginoon. Hindi basta pastor at mga missionary lamang ay lingkod ng Diyos. Tayong lahat ay lingkod ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro Kabanata 2, talatang 9, tatapuat kayo ay bayang hinirang, isang bahalikang pagkasaserdote, isang bansang banal, isang bayang pag-aari ng Diyos, upang iyong may pahayag ang mga kapurihan niya tumawag sa inyo mula sa kadiliman sa kanyang kamanghang liwanag. God, through Peter, told the people who received the first and second epistles of Peter, but you are a chosen people, royal priesthood, God's chosen people, His possession. God called you out of darkness to the light so that you may ipahayag ang liwanag ng Diyos sa napakaraming tao. Kayo po ay salt and asin. So asin at the light, you are light and salt. Bilang asin at ilaw, dapat natin ipahayag ang kaluhatian ng Diyos sa napakaraming tao. Tayong lahat ay lingkod ng Diyos. Tinatawag tayo ng Diyos upang tayo ay maglilingkod sa Kanya. Kung tayo ay maglilingkod sa Kanya, bibigyan tayo ng Panginoon ng napakaraming malaking pagpapala.
I'll make you into a great nation. I'll bless you. I'll make your name great. You will be a blessing, channel of blessings. I'll bless those who will bless you. I'll curse those who curse you. And all peoples on earth will be blessed through you. Hindi ba gusto ninyong tanggapin ang pagpapala ng Panginoon at magiging pagpapala sa napakaraming tao? Sana kayo ay masaya sa biyaya ng Panginoon. Sana kayong lahat ay magtagumpay. Kayong lahat ay masaya sa iyong buhay. At kayo ay magiging pagpapala sa napakaraming tao. Hindi basta sa mga tao na nakatira din sa syudad na ito, kundi sa buong Pilipinas at sa buong bansa. Katulad tinawag ng ating Panginoon, katulad tinawag niya ako at ginamit niya ako sa Korea, sa Pilipinas, sa USA, sa buong mundo. Ganoon din sana ipagpalain kayo ng Panginoon at gamitin kayo ng Panginoon para sa kaluwalhatian, para sa iyong pagpapala at para sa mga pagpapala sa napakaraming tao. Kaya mga kapatid, we are blessed. God is our God. We are weak, but God is strong. We are in the hands of God. God has blessed us, saved us, and He is calling us, you and me, to serve the Lord here in this country and to serve Him wherever He leads us. Gusto ko sana'y kayo, marami sa inyo ay magiging mga misyonero sa iba't ibang bansa. Ilan sa Saudi Arabia, sa Middle East, ilan sa Latin America, ilan sa Central Asia, Uzbekistan, Ukraine, kaya sa Russia, sa Korea, sa Hapon, kahit saan sana'y kayo po ay magiging mga misyonero sa iba't ibang bansa. Sana'y patuloy na pagpalain ng ating Panginoon ang iglesia na ito. Salt and Light Christian Fellowship. At kayo po ay magiging mga misyonero dito sa lupay na ito para sa iyong kababayan at sa mga tao na nakatira sa iba't ibang bansa. Naway patuloy na Panginoon, patuloy na pagpalain kayo ng Panginoon, kayong lahat, at gagamitin niya kayo para sa kanyang kaluwalhatian at para sa kaligtasan ng napakaraming tao. Analangin tayo. Panginoon, maraming salamat sapagkat Ikaw ay aming Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, maraming salamat, ililigtas mo kami mula sa aming mga kasalanan at kami ay ang iyong mga anak. Panginoon, maraming salamat sa dakilang pagpapala na ibinigay mo sa amin. Pagpalain po kami upang kami ay magtagumpay sa aming gawain at sa aming paglingkod sa inyo dito sa bansang ito, sa iba't ibang bansa. Panginoon, patuloy mong gamitin ang iglesyang ito para sa kaligtasan napakaraming tao, para wasakin ang si Satanas ang kanyang gawain at upang i-renew ang bansang ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Heavenly Father, thankful this wonderful day as we acknowledge in your day who you are in our lives, Lord. Thank you for calling us by your voice, Lord. Lord, especially I pray for all the members who are standing right now, Lord. Lord, as we receive your calling, Lord, let us act on it by faith, oh Lord. Because of your grace, we are here to receive your word, Lord. Lord, because of your grace, we can live life according to what we believe in your name, Lord. Lord, let all the members of Salt and Light shine in this dark world as we receive the light of Jesus Christ in our lives, Lord. As you bless our church, Lord, also bless all the Christian churches in the world, Lord. Also thank you for the lives of our Dr. Timothy Park, Lord. Continually place him
amazingly, Lord. Lord, thank you for his life, and thank you for his service to our beloved BTS cast, Lord. Lord, thank you. Bless him. Also bless his family, Lord. Lord, also I want to pray for our members who are sick right now, Lord. In the name of Jesus Christ, they will be healed, Lord. In all areas of our life, Lord. Let all kinds of works of evil in our children, in our parents, in our community will be removed. Blood of Jesus Christ, Lord. Lord, thank you. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen.